Kasama pa rin natin dito sa PRTV Prime Media Studio si Professor Paulo Tamase, Assistant Professor ng UP College of Law. Magandang hapon, Professor Tamase. At patuloy natin kanina pinag-uusapan natin yung ongoing na hearing dito sa Kongreso. Ganito, ang sabi ay sasalang ang tapos na ang SEC at BIR. Gano'n sila ka-importante sa ongoing impeachment hearing? So, pwede mo kasi yung tignan na pagbubunggo ng mga dokumento. No? May salin ba? Kung may salin ba, reflected ba yun dun sa mga transactions ng AMLAC kung may sapat ba na bank accounts? Kung may bank accounts na medyo malaki yung amount, ano yung nagpapaliwanag dun? So yung SEC, papasok sila kasi papakita nila kung may mga nire-report ba na income losses, yung mga negosyo nung asawa supposedly ni Vice President Duterte. At kung hindi man, no, or regardless, nagbabayad ba ng buwis? Kasi kung hindi nagbabayad ng buwis doon sa mga income na iyon, baka illegal yung source ng income. So yun yung pagtatali ng buong kwento, no? Yung testimonya ng SEC at BIR. Kasi parang corroborating din sila dun sa mga lumabas na alegasyon. Tsaka kasi parang kung matanda mo partner, nung lumapit sila sa Supreme Court, I don't know kung ito yung sa Supreme Court yung sa RTC, pinapaharang nga nila yung sa BIR specifically. So sabi ko, medyo mainit talaga yun, sir. Mainit talaga, no? Kasi yung hindi pagbabayad ng buwis, hindi lang siya indikasyon ng may illegal na nangyari. Illegal mismo ang hindi pagbabayad ng tapat na buwis kahit sa korupsyon. So sa tax code natin, kung meron kang ill-gotten wealth, technically kailangan mo rin magbayad ng buwis para roon. So patong-patong na kaso yung lalabas dyan kung hindi mapapatunayan kasi na legal yung source ng income, no, na supposedly nakapaloob dun sa mga bank accounts. Tsaka yun nga, malaking question yung sinasabing meron lang siyang 88 million net worth, si VP Sara, pero bilyon-bilyon yung mga transaksyon na kanina ipinakita ng AMLAC. So, paano mo explain yun? Napakalayo. Buti sana kung konti lang, pero 88 million tapos 6.7 billion? Yes. Kaya mahalaga sana yung pagpapa-participate, no? Pagpapakita ni VP Sara. Kasi, una, mahalagang tignan kung ano yung explanation niya para roon. Pero pangalawa, mahalaga tignan kung totoo yung paliwanag niya. No? And yun yung parang hindi pa natin nakikita kasi bagaman binibigyan siya ng pagkakataon na magpakita sa mga hearing, hindi kasi siya dumadalo. Pero yun nga, in the first, kunyari lang, sir, kunyari, mabigyan niya ng maganda explanation, bakit lumago ng ganon. Pero syempre, babalik tayo sa tanong, bakit hindi mo idineklara? Tama po. Tama, no? Babalik nga doon sa hindi pagdedeklara. At kung babalikan natin again, kasi sayang na naman ng impeachment, nung impeachment ni Chief Justice Corona, naging sapat na yun eh. Yung parang $10 million worth, dosa-dosa ng bank accounts. Imposibleng hindi mo mailagay sa salin mo yun. Masyado siyang mahalaga na, masyado siyang malaki na amount. So, ganun din siguro babalik dito, no? Naging tapat ba si Vice President Duterte dun sa mga deklarasyon niya sa salin? Yung salin, lahat kami public officer, nag-execute yan. Sinusumpaan namin yan taon-taon, no? So, violate ba niya yung panunumpa niya doon sa dokumento na iyon? At saka yung, sorry to cut you there, kapani-paniwala na no cash deposits. I mean, yes, medyo malabo naman yun, no? Oo. So, siguro kung may explain niya na maliit lang yung amount at hindi niya ilagay doon, baka patawarin pa siya ng publiko or nung Kongreso o nung Senado. Ngunit hanggang hindi natin naririnig yung explanation na iyon, no? Hindi mo masisisi yung taong bayan o yung kongresista na hindi maniniwala doon sa mga explanation na iyon. At last na lang, yung mga paratang ni dating Senator Trillanes, na pati nga yung iba pang miyembro ng pamilya Duterte, gaya ng kanyang asawa si Miss Hanilet, si Kitty, kung sakaling mapatunayan ito, no? Anong ipinapakita nito doon sa kaso? Sa kaso siguro, hindi ganun kalaki yung impact nun. Except na, kung may papakita na si Vice President Duterte, alam niya yung mga nangyayari na ito sa kanyang mga kapamilya. Pero babalik tayo dun sa political na character ng impeachment. No? Meron tayong mga impeachable offenses na dinidinig sa House ngayon at eventually sa Senado kung tatawid doon. Meron din tayong mas malaking paglilitis na nangyayari sa publiko. Pagkakatiwalaan niyo pa ba itong tao na ito? Pagkakatiwalaan niyo pa ba yung pamilya ng tao na ito? At bagaman hindi yun papasok sa legal na proceeding dahil political ang impeachment, makikita natin na baka makaapekto ito sa pananaw ng publiko. Alright, talagang abangan ang mga susunod na kabanata. Very interesting and exciting yung mga nangyayari ngayon. Pero nakakalungkot. Oo. Dahil kung isipin mo, ilang classrooms na yung mapapatayo, no? Ilang pang, di ba, para sa ating mga mamamayan kung sakaling totoo dahil alleged. Okay, maraming salamat po sa pagbibigay ng panahon sa amin rito, PRTV Prime Media Studios, Professor
Paulo Tamase, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi din.